Little ones, marami ka bang drawings pero nakatago lang? May mga arts and crafts na nagawa, pero wala naman nakakakita. Sa episode na ito ng Little Ones Playlist, matututuhan natin ang kalagahan ng arts o sining sa ating buhay at sa ating komunidad. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero, tuklasin natin ang iba't ibang paraan kung paano natin may babahagi at maipagmamalaki ang mga likha nating sining. Handa na ba kayo maipakita, ibahagi at ipagmalaki ang iyong sining? Tara na at tumutok dito lang sa Little Ones Playlist! Wow! Ang galing mo palang mag-drawing, Kuya Ace. Oo nga, at saka ang ganda ng naisip mo, isang farmer na superhero. Salamat pero hindi naman masyadong maganda ang gawa ko. Ay, bakit mo tinago? Nahihiya kasi ako sa inyo eh. Wait, patingin? Mukhang marami ka pang na-drawing nga. Huwag na, nakakahiya eh. Huwag ka nang mahiya, kuya. Okay lang yan. Huwag na, nahihiya talaga ako eh. Hala, kuha mo naman si Kuya Ace. Mukhang nahihiya talaga siya ipakita mga drawings niya. At kayo, little ones, kagaya niyo rin ba si Ace na marami ng artworks na nagawa pero nahihiyang ipakita sa iba? Mahilig din ba kayong gumawa ng mga crafts pero pagkatapos ay itinatabi o itinatago nyo lang? Huwag kayong mag-alala, little ones, na sa ating episode ngayong araw, matututuhan natin ang kahalagahan ng pagtangkilik at pagmamalaki sa sarili nating likha o obra. Ipakita natin ang ating galing sa sining, little ones, lalo na ngayong Pebrero na siyang tinaguri ang National Arts Month sa ating bansa. Little ones, alam niyo ba na tuwing buwan ng Pebrero, ipinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng sining o National Arts Month? Ito ay ayon sa Presidential Proclamation No. 683 na naglalayong ipagdiwang ang galing at malikhaing talento ng mga Pilipino. At ngayong taon din ay umabot na sa kanyang ika-35 anibersaryo ang National Arts Month. Ngayong 2026, ang tema ng National Arts Month ay Ani ng Sining, Katotohanan at Giting. Ibig sabihin, ang sining ay parang ani, bunga ng ating mga karanasan, kwento at pangarap bilang Pilipino. Alam niyo rin ba, ang sining ay hindi lang tungkol sa pagguhit o pagkanta. Ginagamit din ito para ipakita ang katotohanan, ang tunay na buhay sa ating mga komunidad, at tapang na gumawa ng mabuti at tumulong sa iba. Sa taong ito, minibigyan diin ng National Arts Month kung paano nakakatulong ang sining sa paggawa ng mas maayos na pamayanan, responsableng pamumuno at mas ligtas at masayang kinabukasan. Bata man o matanda, may kakayahang magbahagi ng mensahe ng pagkakaisa at pagbabago sa pamamagitan ng sining. Kaya tandaan, little ones, hindi natin dapat itinatago o ikinahihiya ang mga likha nating obra. Dapat ay ibahagi rin natin ito sa iba, lalo na kung ito ay pinagmumulan ng inspirasyon at ginagamit natin sa kabutihan. Ace, wag mo sanang isipin ang mga drawing mo ay hindi maganda. Dahil alam natin, ang bawat art o sining na ginagawa natin ay may mahalagang kwento. Sabagay, tama ka, Yana. Kapag nagdodrawing ako, maraming tumatakbo sa imagination ko. Kayo ba, ano ang paborito niyong gawin na art?
May naisip ako. May isang magandang paraan para makita natin ang mga artworks natin ng isa-isa. Anong ginawa ng bamboo nang nakita niya yung isang bamboo? Nagkawayan sila! Ano ang katabi ng USA? E di USB. Little ones, ano kaya ang naisip gawin ni Yana? Paano kaya nila makikita ang artworks nilang magkakaibigan ng sabay-sabay? Siguro magte-teleport sila sa bahay ng bawat isa. Baka naman may picture sila ng artworks nila sa cellphone. Ay, panoorin nga muna natin ito. Little ones, welcome to Meet the INC Victory Kids Exhibit! Dito lamang yan sa Iglesia ni Cristo Museum sa Quezon City. Sa pamamagitan ng Meet the INC Victory Kids Exhibit na pinagtulungang buuin ng INC Children's Museum at INC Animations, marami tayong matututuhan tungkol sa ating faith, values, at creativity. Talagang mag-e-enjoy kayo rito, little ones, dahil marami kayong makikitang fun at interactive displays. Libre lang ang pagbisita sa INC Victory Kids Exhibit mula February hanggang April 2026. Samantala, marami ring artworks ang makikita rito sa INC Museum. Ito ay likhang sining ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kung saan ipinapakita ang kanilang damdamin, pananaw at higit sa lahat ang kanilang pananampalataya. Little ones, tandaan, kahit mga bata pa tayo, dapat ay marunong na tayo mag-appreciate ng art. Maaari kayong bumisita sa iba't ibang museums at art galleries na malapit sa atin. Doon natin makikita ang iba't ibang anyo ng sining at matututuhan ng bawat kwento sa likod nito. Maging maingat at magalang lang tayo kapag nasa mga gallery o museum tayo, little ones. Huwag masyadong maging malikot o maingay doon Tangkilikin natin at suportahan ang mga kapatid at kababayan nating artists. Happy National Arts Month, little ones! Yana, ano ba yung naisip mo para makita natin yung mga artworks natin? Gagawa tayo ng sarili nating museo o art gallery! Let's go! Little ones, handa na ba kayo maging artist at curator? Gumawa na tayo ng sarili nating art gallery at exhibit. Pwede natin itong gawin sa ating mga bahay. Gayahin lang natin ang gagawin nila Yana, Ace, at kanilang mga kaibigan sa paggawa nila ng munting museo na pinamagatang Makulay Naming Kabataan.
kung saan ipapakita nila kung gaano kasaya ang kabataan nating Pilipino sa pamamagitan ng sining. Unang hakbang, ilagay ang inyong artwork sa pader. Pwedeng gumamit ng tape o pushpins. Maging malinis, pantay at maayos ang paglalagay natin ha. Ikalawang hakbang, mag-set up ng pedestals at display cases. Pwede tayong gumamit ng kahon, mesa o recycled materials. Diyan natin ilalagay ang mga 3D arts at crafts. Ikatlong hakbang, bawat artwork ay may kwento. Gumawa ng maliit na description, lagyan ang pamagat at pangalan ng artist. Ikaapat na hakbang, gumawa ng invitation para sa inyong exhibit. Isulat kung sino ang imbitado, kailan at saan. Imbitahin ang pamilya at kaibigan. Tingnan mo, Vim! Nakatanggap din tayo ng invitation. Wow! Excited na ako bumisita dyan! Para sa huling hakbang, maglagay ng ribbon sa pintuan. Dahil oras na para sa ribbon cutting ceremony. Magandang araw po sa lahat! Maraming salamat po sa pagbisita sa aming munting museo. Malugod namin binubuksan ang art exhibit na pinamagatang Makulay Naming Kabataan. Likha at inihanda ng little ones at aming mga kaibigan. Pwede na po tayo pasok! Ang inspirasyon ko po para sa drawing ko ay ang Filipino farmers. Dahil para sa akin ay higit pa sila sa mga superheroes. Malalakas po at masisipag sila. Sila po ang nagtitiyagang magtrabaho sa mga bukid para mapagkain ng bansa. Mahilig po ako gumawa ng mga handicraft tulad ng pagbuburda and pottery. Pero ito pong fabric na ito ay special para sa akin dahil regalo po ito sa akin ng tinaguriang National Living Treasure sa bansa na si Lola Magdalena Gamayo. Ang tawag po dito ay inabel o tela na yari sa pamamagitan ng paghahabi o weaving. Speaking of weaving, ito naman po ang mga paper crafts ko. Weaving din po ang ginamit kong method dahil ang weaving po ay isa sa mga traditional art forms ng Pilipinas. Ginagawa ko po itong mini bags. Ito ang artwork ko. Masaya pag may mga bulaklak sa bakuran mo. Magiging makulay. Ang ginawin ko po ay mga dalagang Pilipina. Dahil proud po ako maging Pilipino. Ang gawa ko po ay may tekstura gaya ng mga pinta noon. This is my drawing. The title is Tag-Ulan or Rainy Day. I drew this because I love to listen to the pitter-patter of the rain. It is cozy to drink hot chocolate while watching the rain too. Anong bilog ang nakakain? Edible! Ano ang tawag sa mga leader ng saging? Eddie Banana Chip.
It's wonderful to be kind. When I was outside playing with my friends, I saw a girl playing on her own. Hi, my name is Matthew. Do you want to come and play? I invited her to play with us so she wouldn't have to play alone. My name is Jan. It's nice to meet you, Jan. I introduced her to my friends. Her face had the biggest smile. It was so nice to see how happy she was. It's wonderful to be kind. Then, at my school, when lunchtime came, my classmate Mike forgot his lunch. Oh no, I forgot my lunch. So I gladly shared my sandwich, chips, dessert, and strawberry punch. I want to share my lunch with you, Mike. Thank you, Matthew. The next day at school, Mike gave me a thank you card and an apple pie. Thank you for sharing your lunch with me yesterday. Thank you for the card and the apple pie. It really is so wonderful when others are kind. When my cousin Gian came over for a play date time with me, he got my favorite toy car, the blue one, with number 3. I didn't grab it from him. Instead, I calmly and kindly asked, "May I please play with the blue car?" He then said, "Sure," and gave the blue one back. How wonderful it feels to be kind to my friends, neighbors, and family. This makes my parents happy and proud. Most of all, my Lord God is happy with me. Thank you for coming, everyone. It's wonderful to be kind. Ngayong araw, maglalaro tayo ng isang traditional larong Pilipino. Tawag dito ay sipa. Isa itong larong nagpapakita ng galing, tiyaga, at saya ng mga batang Pilipino. Ang sipa ay larong Pilipino kung saan sinisipa natin ang isang maliit na bagay tulad ng pingga o washer o bottle cap nang hindi ito nahuhulog sa lupa. Wow! Kailangan pala ng balanse at focus. Una, pumili ng pangsipa. Pwedeng pingga o washer na may nakakabit na mga ribbon o straw, bottle cap, goma o maliit na bola. Ikalawa, ihagis ito pa itaas at sikaping sipain bago ito bumaksak. Pwede rin gumamit ng kamay, siko o tuhod sa pagpapatalbog ng sipa. Ikatlo, bilangin kung ilang beses mo itong nasipa nang hindi nahuhulog. At ang mananalo ay ang may pinakamaraming sipa. At ang nanalo ay Team Girl! Ang sining ay para sa lahat. Ang sining ay hindi lang para sa eksperto. Kahit bata, pwedeng lumikha at magbahagi ng sining. Bawat sining ay may kwento at halaga. Bawat guhit at likha ay galing sa karanasan.
kultura at damdamin, kaya ito ay dapat pakinggan at igalang. Ang sining ay ibinabahagi, hindi itinatago. Ipakita at ipagmalaki ang sariling likha at gamitin ito upang magbigay inspirasyon at maunawaan ng iba ang nilalaman ng ating puso at isipan. Ang sining ay nagbubuklod ng komunidad sa pamamagitan ng sining sa bahay man o sa munting gallery. Nagkakasama ang pamilya at magkakaibigan sa isang makabuluhang paraan. Ngayong araw, matutuhan natin na ang sining ay hindi lang basta pagguhit o paggawa ng likha. Ito ay paraan ng pagbabahagi ng kwento, kultura at damdamin. Mula sa simpleng pagguhit hanggang sa paggawa ng sarili nating art gallery sa bahay. Napatunayan natin na ang sining ay mas masaya kapag inibabahagi at pinapahalagahan. Patuloy na makisaya, mag-enjoy at matuto dito lang sa Little Ones Playlist!